Congressman, una na po muna, ano po bang nag-udyok sa inyo para po mag-imbestiga o tignan ito po mga detalye na may kinalaman kay Congressman Garjola? Ako po ay kinausap ni Congressman Garjola pagkatapos ng eleksyon tungkol sa mga proyekto na ginagawa ng mga kumpanya niya sa aking distrito. Kaya siya po ang may first-hand na encounter ako tungkol sa parking ng mga projects. At sa nakaraang mga buwan, gumagawa na po tayo ng mga investigasyon at nag-exchange din tayo ng notes sa ibang mga journalists katulad ng Rappler at Bilyonaryo na naglabas din sa mga nakaraang mga linggo ng mga istorya tungkol sa kanya. Kaya ngayon po na mas marami na tayong mga nakalap na ebidensya, ngayon natin po ito binabring up. Congressman, yung pakikipag-usap niya po sa inyo, kailan po ito nangyari? And through phone call po ito, ano po mismong naging usapan nun? Maraming beses po. Una, during the campaign, humingi siya ng tulong sa mga kandidato nila sa Batangas. Pangalawa, ang pangako niya sa akin ay tutulungan niya ang aking distrito sa pamamagitan ng mga DPWH projects. Pero ang lumabas pala after the election ay sinabi niya ayaw ng local government ng isang bayan sa aking distrito, Tuy, Batangas, na tanggapin ang specifications ng kanyang road kasi asfalto ito. Pero ang sabi ng LGU, dapat concrete dahil mabaha yung lugar na yon. Pero gusto niyang pilitin yung asfalto dahil ang sinabi sa akin ng mga engineer, mas malaki daw ang kita sa asfalto. At ang kalabasan po ay ngayon ginagawa ang 50 million per kilometer na road na sa tingin ko ay dapat kalahati lang ang presyo. At nagbigay din siya sa akin ng listahan ng mga proyekto sa DPWH na ipropose niya para sa 2026 budget at iba pang mga farm-to-market roads. Siya po ay kasamahan ko sa Kongreso kaya madalas ko siyang nakikita noon. Pero nung lumabas po ang mga DPWH issues, hindi na po siya masyadong madalas na umattend. Pero last Wednesday po, kinausap niya ako sa telepono. May isa akong kasamahan na nag-abot sa akin ng telepono at sinabi niya sa akin na mag-usap tayo kasama ni Speaker. At hindi po syempre nangyari ang proposed meeting niya dahil hindi naman po ako naniniwala na proproteksyonan ng Kongreso ang pinakamalaking contractor ng DPWH sa Kongreso na si Congressman Edwin Garjola. Naniniwala po ako na seryoso tayo sa ating anti-corruption drive in the case of Congressman Garjola. So last Wednesday, ang pinakahuli po na pakikipag-ugnayan niya sa inyo pero hindi natuloy yung meeting, ginamit po niya yung pangalan ng bagong speaker, Boji D? Sinabi niya, mag-usap tayo kasama ni Speaker. Oo. Did you confirm? Clarify sino ang ibig niyang sabihin. Kung pero sinong speaker? Ako po ay nagpaalam sa mga kasamahan ko sa Kongreso kung pwede kong ilabas ang aking alam tungkol sa isa nating kasamahan. At ang sinabi po sa akin ay anuman ang sasabihin ko tungkol kay Congressman Garjola ay fair game. At mukhang marami pong ibang mga miyembro ng Kongreso ay sang-ayon naman sa mga sinasabi ko na dapat matigil na ang mga kumoconsolidate ng pondo ng DPWH at nagbebenta ng mga pondong ito sa mga kontraktor. At maraming mga miyembro ng Kongreso ay may first-hand na karanasan din sa pag-alok ni Congressman Garjola ng pondo para sa kanilang mga distrito on the condition na siya ang pupili ng kontraktor. Kaya I am thankful na ang Kongreso ay may political will para ireforma ang alokasyon ng budget ng DPWH. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami, hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!